fine and well, okay ang trabaho mo, biglang isang araw, nagsarado yung kumpanya nyo. Tapos maya-mayang konti, wala ka ng trabaho. Tapos marirealize mo na lang, biglang isang araw, nakikipagbaka ka na ng trabaho sa sobrang daming unemployed na pala ng mga tao dahil nagsaraduhan ng mga negosyo. Hindi biro itong panahon na to. Kahit yung mga kaibigan ko na nasa logistics, na may problema din sila. Kahit yung mga kaibigan ko na wala nga sa logistics, pero nandun sila sa mga industriya na gumagamit sila ng mga malalaking truck para i-deliver sa kanila o sa mga kliyente nila, yung kung ano man ang kailangan i-deliver sa kanila ng mga malalaking truck, na may problema sila ngayon. Yung taas ng presyo ng crudo ngayon, hindi biro. Lumampas na ng 100. Kung hindi nyo napapansin, yung mga gas station, laging 4 digits lang ang kaya nilang i-accommodate. So, dalawa para dun sa kung magkano mang piso, tapos dalawa para dun sa kung magkano mang sentimo. Pero, ngayon lang dumating yung punto na na-exhaust natin, lumampas sila ng 4 na digit. At ngayon, kailangan na nila ng lalagyanan ng mga numero nila na 5 digit. Kasi 100 pesos, 112, 111 plus yung 2 sentimo rito sa gilid. Ang ginawa nila, inusog na lang nila ngayon yung tuldok. Para lang mai-accommodate kung magkano ba presyo talaga ng langis ng crudo. Grabe yung panahon yun. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong panahon sa sobrang haba ng panahon na nabuhay ako. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong panahon na kaharian laban sa kaharian, bansa laban sa bansa, tapos ang dami-dami, sabay-sabay sa loob lang ng isang buwan. Nagsimula itong bakbakan na to mula March 1 eh. Kung hindi nyo napansin, simula ito somewhere around March 1. Tapos hanggang ngayon, tuloy-tuloy. Tapos ang bilis ng pagtaas ng crudo, ang bilis ng pagtaas ng gasolina, nang hindi natin alam kung kailan ba talaga matatapos. Kung matatapos pa ba. So ako, I strongly suggest bilisan ninyo ang kilos ninyo. Huwag nyong bagalan, hindi ito yung panahon para magbagal-bagal. Hindi ito yung panahon para magmabagal. Hindi ito yung panahon para magtanga-tangahan, bobo-bobohan, bibigay mo pa sa mga networker yung pera mo, tatanga-tanga ka. Hindi ito yung panahon para sa katangahan at sa kabobohan. Ito yung panahon para bilisan mo yung kilos mo. Kasi hindi natin alam kung ano ilalabas ng susunod na panahon. That being said, sige, I would like to open the floor for your questions. Go. Doon muna tayo sa mga tanong ninyo. Pagsilbihan ko muna kayo. Ito na naman tayo. Waiting na naman tayo. Mafi, nandyan ka? Mafi, nandyan ka? Yes, boss. Bago pa ako magsimula, ang kailangan ko naka-raise hands na yung mga magtatanong. Para hindi na tayo magwe-waiting game pa. Okay, boss. Okay. Moving forward sa preparation, ha? Okay, Christian, go. Ano pa? Magandang gabi, Master, brother. Good evening, brother. Tanong ko lang, brother, about dun sa... Naniniwala po ba kayo sa bahay na, alam mo yun, na mabigat, na parang may bad spirit, na kahit anong pagsusumikap mo, na parang hirap ipasok yung pera? Naniniwala po ba kayo sa mga ganong kasabihan? Merong parang ganon, sige, I will say. Kasi hindi mo naman maaalis eh. There's just too many possibilities in this world that there may be some truth to that. Pero hindi ako masyadong naniniwala rin sa konsepto ng spiritualismo na parang may bad spirit dun sa loob. Hindi, ang malamang na nangyayari dyan, kaya mabigat yung bahay. Kasi ang gulo-gulo, ang dumi-dumi, tapos punong-puno pa ng away. Yun ang pinaka-common. Kasi natira ako sa squatters area eh. Sa squatters area, may mga mabibigat na bahay na squatter, pero merong mga magagaan na bahay na squatter din. Ang napansin ko, ang common denominator ng halos lahat ng mga mabibigat na bahay, laging marumi yung bahay nila, isama mo pa, hindi lang yung marumi yung bahay eh. Ang pangit ng bahay. Ang pangit ng bahay, tapos isama mo pa, ang pangit din pati ng mga ugali ng mga tao sa loob ng bahay. Yun ang pinaka-common. Pero yung parang sabi mo, external forces na pumasok sa loob ng bahay ninyo, hindi ako naniniwala sa masyadong ganun, brother. I'm being practical. Practical ako sa halos lahat ng bagay, including tungkol dyan sa konsepto ng bigat ng bahay. Ito mapapansin ninyo, there is something called anchoring. Yung bang kapag pauwi ka na ng bahay, bumibigat yung bawat tapak ng paa mo. Tapos pag uwi mo sa bahay, ang bigat-bigat ng bahay. Bakit? Kasi may kaaway ka sa loob ng sarili mong pamamahay. Naniniwala ako sa ganong konsepto. Yun ang dahilan kung bakit hindi ako mahilig makipag-away sa loob ng bahay. Lalo ngayon dito sa lugar ng mga crew ko. Dito ako ngayon natutulog sa lugar ng mga crew eh. Ngayon, dito sa lugar ng mga crew ko, hindi ako mahilig parang papagalitan sila dun sa loob nung kung saan man sila nanunuluyan. Kasi bibigat eh. Bibigat yung mismong lugar. Ang problema mo kasi kapag bumigat yung lugar, syempre, alam mo na, mabigat na nga yung trabaho, mabigat pa yung lugar kung saan ka nanunuluyan. Putang ina, puno-puno ka na lang ng kabigatan. Puno-puno ka na lang ng kapaitan. Huwag kayong makikipag-away sa loob ng bahay ninyo.
Pagka kailangan makipag-away, ba mag-aaway kayo ng misis mo, lumabas kayo. When I say lumabas, sa ibig ko sabihin, pumunta kayo sa restaurant, doon yung pag-usapan yung mga disputes ninyo. Doon sa mga restaurants, pansinin ninyo, pagka nasa mga restaurant kayo, hindi kayo makapagsigawan. Wala kayong choice kundi magrespetuhan sa isa't isa kahit may mga disputes pa kayo. Lumabas kayo. Lumabas kayo. Huwag niyong pabigatin yung bahay ninyo na sa bahay kayo nagsisigawan. Hindi. Lumabas kayo, pumunta kayo sa mga restaurant. Doon yung pag-usapan yung mga disputes ninyo nang wala kayong choice kundi maipit sa pagrerespetuhan at hindi pagsasakitan ng salita. Wala kayong choice. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Apo, maraming salamat, naiintindihan ko po. About na follow-up question po, yung mga sinasabi, brother, ng mga matatanda, na yung pag-iikot ng insenso sa loob ng bahay. Hindi mo madadaan sa pagganong-ganon niyan, brother. Yun yung kaya doon. Sorry, hindi mo madadaan sa pagganong-ganon niyan. Kahit ano pang insenso ilagay mo sa buong bahay mo, kung kaaway mo yung asawa mo, wala pa rin pakinabang yan. Gusto mo pakain mo yung insenso sa asawa mo, ganun. Oo, baka sakaling gumaan ng bahay. Eh kung gumagana pala yan, sana ganun na lang, 'di ba? Bakit ba bumibigat yung bahay? Kasi nga maraming ang sigalot, maraming away. Mapapagaan ba ng insenso yan? Hanggat hindi nagkakaayos yung mga magkakaaway, hindi gagaan na yan. Tapos ang pinakamabigat pa dyan, maayos na kayo. Pero ayaw mo na ron sa bahay na yun dahil lagi na lang may mga pag-aaway dun sa bahay na yun. Naangkoringan mo na ng negative emotion yung mismong bahay mo. Yun ang di mo gugustuhin, brother. Kaya nga sabi ko sa inyo, lalo na sa mga mag-asawa, huwag kayo masyadong away na away sa loob ng bahay ninyo. Hindi naman lahat ng bagay kailangan pag-awayan pa. Nahulog yung pinggan. Kailangan ba mag-away pa? Kahit yung mismong nakahulog ng pinggan, hindi rin naman niya gustong mahulog yung pinggan, diba? Sa mga bagay na alam mo naman lang hindi na mauulit, itiko mo na lang ang bunganga mo at suportahan mo na lang yung nagkamali. Diba? Sa mga bagay na hindi naman na mauulit, itiko mo ang bunganga mo at suportahan mo na lang yung nagkamali. Yun ang magagawa mo. Sa bagay naman na paulit-ulit, pwede naman ng maayos na usapan. Pag hindi madaan sa maayos na usapan, edi magpadaya ka na lang. Pwede naman yun Para lang manatiling maayos yung relasyon. Hindi ba ganun din naman yung sinasabi sa Biblia? Tunay nga na isang pagkukulang sa inyo ang kayo-kayo'y magkaroon ng usapin. Bakit hindi bagkus kayo'y padaya? Bakit hindi bagkus tiisin ninyo ang kalikuan? Kung nakakakita ka ng pagkakamali at hindi mo naman detrimental naman yung pagkakamali na yan at tipong parang nakakabit na lang kasi dun sa pagkatao ng tao yon, edi magpadaya ka na lang kung hindi naman sobrang, alam mo yun, kung hindi naman sobrang detrimental ng klase ng mga pagkakamali. 'Di ba? Follow-up question, brother. Okay na, brother. Maraming salamat po. Marami po ako natutunan. Okay, sige. Magandang gabi po. Salamat. Raymar, Cagayan Valley, Isabela, go. Good evening, brother, and Hello. sa lahat. So, ang tanong ko po, brother, is since dati ka pong nasa BPO industry, so how you handle irate customers? Primarily, you have to handle irate customers at just letting them self-destruct. Hayaan mo lang sila. Sa self-destruct yan. Tapos eventually, parang vulkan yan galit ang customer. Sige, maintindihan mo naman. Hindi naman sa'yo nakadiretso ang galit niya. Maliban na tatanga-tanga kayo, diba? Pero kadalasan, ang galit ng mga customer, nakadepende doon sa kumpanya. So, doon sa kumpanya pinagtatrabahuhan mo, naiinis sila sa serbisyo o produkto na nabili nila, ikaw ngayon na mapapagbalingan, hindi mo kailangan damdamin yun. Welcome ka na makaramdam, pero choice mo kung daramdamin mo yan. Sasakit lang ang ulo mo dyan, magkakaroon lang ng negative connotation sa iyo mismong trabaho mo pag dinaramdam mo yung sinasabi ng customer. Kahit magsisigaw pa, hindi mo na kailangan damdamin yan. Paano mo i-handle? Hayaan mo lang sila, pakinggan mo. Yun lang naman ang kailangan nila Kailangan nila na makikinig. Tapos pagkatapos nun, hindi mo pwedeng sa umpisa pa lang sumisigaw yung customer, bibigyan mo kagad logic, hindi ma-translate ng utak niya yan. Hindi ma-absorb ng utak ang logic kapag galit na galit yung tao. Ang kailangan mo muna, pahupain mo muna yung galit ng tao. Ang ginagawa ko nung ahente pa ako, minumute ko muna yung customer. Tapos doon sa mute, meron tong mga tugtog na nakaka-relax. Ayan. Tawag naalala ko ng mga panala sa BPO ko. Ang tawag ko doon, music therapy. Let me just put you on hold, okay? Tapos pag pindot ko ngayon ng mute, music therapy ka ngayon. Nakikinig ka ngayon doon. Just yung kadalasang music doon Parang kala mo nasa elevator ka Patatagalin ko muna siya ron. Mga wala pang 2 minuto. Dadya ka muna. Music therapy ka muna niyan. Pagbalik ko, nagsisisigaw ka pa rin. Music therapy ka uli. Hanggang kumalma ka. Pagka kumalma ka, tsaka tayo mag-usap ng logic. Yun ang sagot ko ron. Follow up, brother.
Thank you so much dun, brother. Effective yun. Pero check mo syempre sa quality. Kailangan smooth yung transition na yan. Hindi mo pwede sabihin, let me just put you on music therapy. Hindi pwede ganun. Sakin naman si Raul ka. Follow up, brother. In connection naman doon, brother. So, how you remain composed and How do despite you remain? Despite encountering this kind of people. Paulit ng tanong, brother. Sorry na napulis ko ng kapiraso yung How you grammar. remain How do How you do- remain? How do you remain Yan. composed and focused despite encountering this kind of people? Remember that emotions doesn't necessarily need to be actioned upon. Emotions are just there, and it's completely up to you if you will act upon what your emotion is telling you. Emotions are just there. At the end of the day, what matters most is the result that you want from the situation. What matters most is the result that you desire from the situation. Ang iisipin mo palagi, ano ba eksakto yung resultang gusto mo dun sa sitwasyon. Hindi pwedeng yung emosyon ang nagdidikta ng kung ano man ang dapat mong gawin. Dahil yung emosyon, walang direksyon yan, brother. Walang direksyon. Ang emosyon, pag pinagawa ka ng kahit na anong kilos ng emosyon mo, walang eksaktong direksyon yan. Wala. So, dapat mauna muna, ano ba eksakto yung goal mo? Ano ba dapat yung gusto mong marating dun sa eksaktong sitwasyon na nandoon ka? So, pag nakuha mo na eksakto, kung ano eksakto yung goal mo, kung ano yung gusto mong marating dun sa eksaktong sitwasyon, tsaka mo ngayon kakabitan ng emosyon na kailangan. Baba, tinan mo, tatanong mo sa akin, how do you remain composed? How do you remain unfazed? Dun sa konsepto ng situation na binibigay sa'yo ng customer. At the end of the day, ano ba resultang kailangan ko? Ang resultang kailangan ko, matuwa sa akin ng boss ko. And that involves quality, that involves AHT, that involves customer satisfaction. So, yun ang resultang gusto ko. Ngayon, wala ngayon akong choice kundi i-demonstrate, i-deploy yung certain emotions na kailangan ko. If you need to be calm, you just need to be calm. Tapos, pag nakuha ko na ngayon eksakto yung kailangan ko, o di tapos ngayon ang sitwasyon, hindi ko na iniisip yun. Yun ang sikreto. Ang sikreto, ano eksakto resultang kailangan mo? Lalo na, papasok ka sa BPO. Ang importante dyan, statistics. Hindi emosyon mo. Pag taka na, maniwala ka sa akin, binanata mo na emosyon mo yan, mamumura mo rin talaga pabalik ang customer. Nakarinig na ako ng mga ganun eh. May mga recording pa yan sa internet eh. Follow-up question, brother. May mga techniques ka ba, brother, na ina-apply para maging focus sa compose? Hindi mo kailangan ng techniques dyan, brother. Straight, di mo kailangan ng technique dyan. Sige, pwede, hinga ka malalim, bla bla, etc. Ang kailangan mo dyan, logic. Para maging focus ka, kailangan mo ng logic dyan. Ano eksakto yung resulta na kailangan mo? Ano eksakto yung resulta na kailangan mo? Tapos, yun ay iisipin mo paulit-ulit. Ano pa ba naman technique ang kailangan mo ron? Diba? Mag-focus ka kasi dun sa eksaktong kailangan mong mangyari. Para hindi mo na kailangan sobrang daming technicalities. Kasi tinan mo, pansinin mo, pag pinaparami mo yung steps ng proseso, lalong gumugulo. Hihingi ka pa sa akin ng technique, hindi uubra technique dyan. Diretsahan lang. Hindi mo na madadaan sa pa-technique yan. Sabi mo na nga, focus di ba? Paano ka makakapag-focus doon sa eksaktong kailangan mo? Yun mismo pag-focusan mo, yung resultang gusto mo. Ano pa ba naman ang technique na gusto mo ron? Marami akong kaya ibigay na technique sa'yo, pero gugulo lang isip mo. Kailangan mo munang matutunan muna yung konsepto na kung ano ba eksakto yung resultang kailangan mo, yun eksakto yung kailangan mangyari. Kasi tuturo naman sa'yo mismo sa BPO yan eh. Pagpasok mo sa BPO, tuturo sa'yo yung konsepto ng quality, tuturo sa'yo ang konsepto ng AHT, best practices along those lines, diba? Ituturo sa'yo lahat yan, brother. Hindi mo na kailangan ng external forces pa na technique. Ang kailangan mo ngayon, focus. Nandun na eksakto dun sa tanong mo, yung sagot mo. Follow-up question, brother. Okay na ako, brother. Thank you so much. Okay, sige. Ernie, go. Cavite.
Raymark, again, Valley, go. Sabela. Sorry brothers ha, hindi ko lang nababa yung ano ko. Okay. Hands. Sige. Ernie, go. Chris, Cavite, go. Hello, Idol. Ella, brother, go. Sige, Ernie mo na, go. Brother, Master, tanong ko lang, Master. Yung kaguluhan na nangyayari sa atin ngayon. Pag nagtagal ba to, brother, maaaring bumalik tayo sa lockdown? Wala naman ako nakikitang reason para i-lockdown ang mga tao. Pero ang malamang na mangyayari, every now and then makakakita kayo ng sobrang taas na spike sa gasolina. Tapos every now and then makakakita rin kayo ng mga gasolinahan hindi nagbebenta ng gasolina. Kasi syempre, iniipit nila yung gasolina, 'di ba? O ngayon, wala tayong choice ngayon kundi kumapit lang talaga ng husto. Pero tungkol sa lockdown, wala ako nakikita magiging lockdown. Wala ako nakikita. Maaaring mali ako rito Pero may mga nagsasabi rin kasi na may possibility na magkaroon ng lockdown Merong nagsasabi ng ganun. Pero syempre, sasama mo ng kapirasong logic. Wala na ngang mabili halos na kahit na anong mura. Ila-lockdown mo pa. Ano dahilan para i-lockdown? Saka kailangan sumama ng logic. Yung pandemya, understood, kailangan talaga ng lockdown nun. Bakit? Kasi tumatawid-tawid yung virus, nakadepende sa pagtatawid-tawid at paglalakad-lakad ng mga tao. Pero itong panahon na ngayon, wala namang dahilan para i-lockdown Follow-up question, brother. Okay, brother, Master, thank you. Okay, thank you. Chris, Cavite, go. Hello. Medyo, oo. Tanggalin mo na lang yung headset mo. Headset ka ba? Sobrang hina Ito, okay. Yan, okay na. Go. Okay. Ayun, first of all, ako yung nasa TikTok noon na, ewan kung YouTube, TikTok, or Facebook na lagano sa'yo na sinasabi na matagal ako nakikinig sa'yo. Ngayon naka-join na ako sa GC. Kala ko nambash ka sa akin dati. Putik pa away ng basher doon. Okay. Then, may tanong ako, brother, kasi ito, pwede kong gawin kasi kapatid ko matik sa ulo kahit na sinasabihan na namin, kapatid ko, nag-isang tatlo kasi kami, kumanay ako. Okay. Sabi namin ng kapatid, kasi gitna yun, tapos may anak pa siya, tapos yung kapamangkin ko nakalsada na, yung kapatid ko is sumasama sa boyfriend niya, hit na siya, isang tuma, tapos nung mga nakaraan, tumatawag kay mama na nanghingi ng pera, matiman lang daw siya ng sinigang, hindi naman, kung nandito siya, hindi naman siya pinalayas, sinabihan pa siya na huwag siyang umalis, sabi niya, matira dito yung boyfriend niya, kaso yung boyfriend niya kasi iba ugal, hindi parang yung talaga nag-a-addict yun Tapos, nakasampa ako pa ng isang beses dito. So, balikin dito. Ako kasi, may plano akong mag-abroad. So, pag nandito siya, is mapupunta rito yung kapatid niya, yung boyfriend niya, na which is ayaw nga rin ni mama. Pati kapatid ko parang gumagamit na rin. Parang tumitigil na rin or what. Basta ganun. So, ano kaya pwedeng gawin ko doon? Wala. Ano pwedeng gawin? Wala. Pabayaan nyo siya, may sariling buhay na yan. Marunong nang gumawa ng bata Huwag kasi kayo mahilig na kikialam sa buhay ng may buhay, kahit kamag-anak nyo pa yan. Kahit kapatid nyo pa yan, pabayaan nyo sila. Kung paano nila gusto mabuhay, sa ganun nila gusto mabuhay Ano naman ang pakialam nyo dun, di ba? Pabayaan nyo sila. Kasi tinan mo, pagka kukunin mo problema ng ibang tao, ipapalo mo sa ulo mo, tapos ayaw naman nung tao na yun na maayos yung problema niya, tinan mo, hindi mo rin kayang ayusin yung problema niyan 'Diba? Kasi in the first place, wala naman siya nakikitang problema sa ginagawa niya. Kayo lang ang nakakakita ng problema sa ginagawa niya. Huwag niyo kasi pinakikialaman yung problema ng ibang tao para di kayo nagkakaproblema. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Yun ba, brother? Kasi yung comment ko rin is, yun ba, pabayaan niya na rin. Hindi mo na problema yun. Problema niya na yun. Hindi mo na problema yun. Anak niya yun. Kahit anong gusto niyang gawin sa anak niya, wala kang magagawa. Huwag kayo nakikialam. Ulitin ko, huwag kayo nakikialam sa buhay ng ibang tao. Kasi pag pinakikialaman ninyo buhay ng ibang tao, for obvious reason, magkakaproblema ka. Ayaw mo ng problema, huwag mong pinakikialaman yung problema ng iba. Ganon ka simple. Ngayon mo, bakit naman ikaw pinakikialaman yung buhay ng ibang tao? Kasi I'm doing it for entertainment purpose. Ako na-entertain sa ganito natutuwa ako sa ginagawa ko Oh, 'di ba? So ako natutuwa sa ginagawa ko. Ikaw tanong ko sa'yo, natutuwa ka ba sa problema mo sa kapatid mo?
Oh, 'di ba? Hindi. Kaya ikaw hindi ka natutuwa kasi nga pinakikialaman nyo nga kasi buhay ng ibang tao. Huwag kayong pakialam ng buhay ng ibang tao. Mga pakialamero naman 'tong mga taon to. Yung kapamangkin ko kasi napapabayaan na, nangangalsada na. Ano naman? Hindi mo naman anak yun. 'Di ba? Kahit pa maging siraulo yung pamangkin mo na yan, hindi mo pwedeng paluin yan. Ano ka? Hindi mo naman anak yan. Huwag kayo nakikialam sa buhay ng ibang tao. Pakialamerong mga taon to. Oo. Huwag niyo pinagpapakialaman yung buhay ng ibang tao. Alam mo, tira mo, turuan ko kaya, sa mga nakarinig na ito ang konsepto ng peace of mind. So, matutong peace of mind, bago ka sa Project 1M, tuturo ko sa inyo, ito principle ng peace of mind. Peace of mind, dalawa factor niyan. Una, lahat ng problema mo, resolbahin mo. Bilisan mo, huwag kang babagal-bagal. Huwag kang bobo-bobo, huwag kang tatanga-tanga, bilisan mo. Bakit? Kasi, pagka binagalan mo, yung problema nagkakapatong-patong, may darating sa yung bagong problema, tapos yung lumang problema, hindi ka patapos nun, babagal-bagal ka kasi. Nagkakapatong-patong. Di wala ka ngayong peace of mind. Tapos, itong pangalawa, pag ito hindi mo sinama sa equation, maniwala ka sa akin kahit ano pang naayos mo na, kung ano man yung problema mo, magkakaproblema ka pa din at tanggal na naman ang peace of mind mo. Yung pangalawa, huwag niyong pakialaman yung problema ng ibang tao. Pag yung ibang tao, isinasaksak sa inyo yung problema niya, bigay ninyo sa kanya yung unang problema. Yan, ganyan. Okay. Yan. Matuto ka ngayon. Yan, ganyan. Komo, Okay, brad. hindi mo nakikita to, no? Alin? Tama, sabi ko sa'yo, hindi mo nakikita eh. Hindi, nakikita ko na. Yan, nakikita mo na. Ito, bigay mo sa kapatid mo. Ito, bigay mo sa kapatid mo. Literal. Oo, bigay mo sa kapatid mo yan. Literal. Siya gumawa ng sarili niya sakit ng ulo, tapos paparesolba sa inyo sakit ng ulo na siya gumawa. Putang ina ako, diretso ka, ganyan lang talaga kita. Pakyo ka, putang ina ka. Kahit ka mag-anak pa kita, kahit kapatid pa kita, ikaw ang gumawa ng sarili mong sakit ng ulo. O ngayon, ayaw mong resolbahin yung putang inang sakit ng ulong ginawa mo. Ang gusto mo, yung sintomas ng sakit ng ulo, which is yun yung kawalan ng pera, dahil sa katangahan ng desisyon mong ayaw mong resolbahin, at ayaw mong iwanan yung boyfriend mong adik, ang gusto mo, yung sintomas, paparesolba mo sa amin. Yung sintomas, ang gusto mo paresolba. Pero yung problema, ayaw mong resolbahin. Diba? Wala daw akong video. Wala pala akong video Oo, sa brother, wala akong video, brother, sa Facebook ko nanonood sa'yo. sa Facebook ka nanonood. Okay. Ayan. So, naka-on cam na ako ulit. Ulitin ko ulit, ha. Ang sikreto, para sa peace of mind, re-resolve mo yung problema mo, bilisan mo. Kasi pag babagal-bagal ka, nakakapatong-patong. Yan. Tapos, kapag na-resolve mo na lahat ng problema mo, peace of mind ka na, di ba? Tapos, syempre, ang mga tao, nakita, uy, putang inang galing, na-resolve niya yung problema niya. Tara, saksakan natin siya ng problema. Ang pangalawa factor doon, lahat ng problema ng kapwa-tao mo, kahit sino pa yan, huwag mong pinakikialaman. Pagka sila gustong isaksak sa iyo yung problema nila, bigay mo sa kanila to. That's another term for, ako, nire-resolve ako sarili kong problema. Huwag nyo akong gawa ng problema. Pag nagka-problema kayo, resolbahin nyo sarili nyong problema. Eto ka, Matuto kayo mag-send ng selfie. OFW ka. Mars, pautang naman, bla bla. Ay, Mars, pasensya ka na, pero hindi ako nagpapautang eh. Nako, napakasama naman ugali mo, Mars, napakadamot mo naman. Selfiean mo. Eto, Mars, sige, papautahin kita. Ito para sa iyo. Eto, Mars, para sa iyo. Alam mo? Diba? Matuto lang kayo ng konting kagaspangan ng ugali. Matuto kayo ng konting kagaspangan ng ugali. Matuto kayo ng konting kabastusan. Tingnan mo, titigilan ka ng mga tao ng kagagawa ng problema sila saksak sa'yo. Yung iba, akala nila madadaan sa pabait-bait yan eh. Hindi nadadaan sa pabait-bait yan. Sometimes, you have to reply with them with a simple note. Simple note lang. Yung simple note, you cannot reply to this message. Tingnan mo kung gano'ng kapayapa ang buhay mo pag hindi mo pinakikialam ang problema ng ibang tao. Okay. Sobrang payapa ng buhay pag hindi mo pinakikialaman yung buhay ng ibang tao. Napakapayapa ng buhay. Ang sarap-sarap ng buhay pag hindi mo pinakikialaman ang problema ng ibang tao. Ngayon, kung makikialam ka sa problema ng ibang tao at gusto mo silang tulungan, bigyan mo na lang. Magkano? Sige, 200. Sakto na yan. Makakain ka ngayong araw. Ayan, 200. May 200 ka na. Kakain ka ngayong araw. Kung ano mo nang babalik sa akin, mga 1 buwan, ha? Diretso lang. Bakit? Putang ka na, puro problema dulot mo. Wala ka naman dulot na solusyon dito eh. Pampagulo ka lang sa buhay namin eh.
'Di ba? Ganyan kasimple. Sobrang simple lang magkaroon ng peace of mind. Lahat ng problema mo, resolbahin mo, tapos huwag mong pinakikialaman ng problema ng ibang tao. So, dun sa dalawang angulo na yan, ito lahat ng problema mo resolbado, tapos, lahat ngayon ng problema mo resolbado, lahat ng problema, wala kang pakialam sa ibang tao. Ngayon, eto ngayon, nagka-problema ka dito, naresolba mo. Nagka-problema ka ulit dito, after 1 month, naresolba mo uli. Etong buong pagitan na to, etong gitna, yan yung tinatawag na peace of mind. Oh, kita mo. Ganyan kasimple ang peace of mind. Pag ako kakausapin mo, madali peace of mind eh. Pero sa iba, puta, pinapanalangin pa nila yan, tapos isinasama pa nila sa sa mga birthday wishes nila eh. Pag magba-birthday, wish for peace of mind. Peace of mind. Hindi mo madadas pa wish yan. Ang peace of mind, nire-resolve pa. You have to go through war to attain peace. Follow-up question, brother. Wala na brother, yun lang. Masaya lang ako na nakasali na ako sa Project One. Kahit pangalawang araw pa lang or pangatlo. Saka, yun nga, dahil din sa kapatid ko rin, na share ko lang din kasi siya tatanggal niya yung stress niya. Ngayon, hindi niya, ayun ang pag-usapan yung mga kanyang bagay. Yeah. So, yun. Kita mo? Naiintindihan mo na? Okay, kita mo. 3 araw ka pa lang sa Project 1M, naresolve ka agad yung problema ng pamilya mo. Oo. Tamo. Yeah, Ganyan nire-resolve ang problema. Yung mga tao na may problema, na ayaw resolbahin yung problema at ang gusto isaksak sa inyo yung sintomas ng problema, alam mo na. Yung mga ganyan, kinakat yan. Kinakat ng mga klase ng tao yan. Kasi ano ba problema? Nagjowa siya ng addict. Yun talaga pinaka-problema eh. Siyempre, uungkatin mo pa, psychological, blah blah shit. Pero, ang totoong manifestation talaga ng problema, nagjowa siya ng addict. Ano ngayon ang solusyon? Tanggalin yung jowang addict, magtrabaho siya, tapos pakainin niya na maayos at alagaan niya yung anak niya. Iyon ang solusyon. Pero, ang nangyari, hindi. May jowa siyang addict, ayaw niyang iwan, namomroblema siya sa pera, ang gusto isaksak sa inyo yung problema sa pera. Yung sintomas ng problema, ang gustong isaksak. Pero yung mismong problema, ayaw niya resolbahin. Diba? Kayo rin naman, alam na alam nyo eksakto paano sosolusyonan yung problema. Kailangan niyang hiwalayan yung addict na asawa o jowa niya. Kailangan niya hiwalayan. Ayaw niya hiwalayan. Di syempre, alam mo na, problema talaga ng mayat maya at maraming komplikasyon at bukas makalabas, siya na rin, nagsashabu na rin siya. Tapos bukas makalabas, mababalita mo, nakakulong na kahoyo na yan ngayon. Huwag niyong pakialaman ng problema ng ibang tao. Pag nakulong ang kapatid niyo, huwag niyo ilalabas. Hayaan niyo lang siya ron. Kasi kadalasan naman yan, mga 1 taon lang naman yan, 2 at most eh. Mga 3, ganun. Depende sa kung gaano karami nakuha sa kanila. Kapag, bail kasi yan eh. So alam mo na, doon siya lilitisin sa loob ng kulungan. Siguro naman pag nilitis ka sa loob ng kulungan, baka sapat naman na na-rehab yun, di ba? Kasi mahirap naman magshabu sa loob ng kulungan. Alam mo na, mare-rehab ngayon sa loob ng kulungan yan. Paglipas ng 3 taon, ganun, makakalaya siya. Baka pwede nyo nang tanggapin. Baka. Pero ako, suggestion ko, labas nyo muna sa pamilya nyo, sustentuhan nyo muna hanggang sa magkatrabaho siya. Pag ayaw mag-apply ng trabaho, papayaan nyo ulit siya mahoyo. Ganun lang naman yun eh. Diba? Wala kang pakinabang sa lipunan, wala kang pakinabang sa pamilya na to. Tapos lahat ng mga sintomas ng problema mo, gusto mo, sa amin mo ipaparesolba yung sintomas, pero yung problema ayaw mo na resolbahin. Nasa sa kanya lang resolution problema na yun eh. Diba? Ganun lang kasimple buhay, brother. Ganun kasimple rumisolba ng problema at ganun din kasimple magkaroon ng peace of mind. Dali mo? Check? Okay, brother. Ayos. Okay. Okay. Thank you. Follow up. Meron ka pa? Wala na, brother. Thank you lang. Nasag yung tanong ko, patay ko na gusto tanong sa'yo. Thank you. Okay. Sige, Roldan Solis, kagayan. Go. Good evening, boss. Good evening. Hello. Tanong ko lang po, boss, kung paano pala kasi mapagandahin yung karisma ng isang tao o yung sarili ko. Kailangan mo ng maraming experience para sa charisma, brother. Kasi alam mo yung charisma kasi ibig sabihin ng gustuhin ka ng tao eh. Paano ka ba magiging gustuhin ng tao? Matuto ka ng body language. Hindi lang sa body language mo, kundi sa body language na nakikita mo galing sa mga tao. So, dalawa yan, di ba? Nakakakita ka ng body language ng mga tao na gusto mo. Pwede mong i-adapt yun, baka sakaling gumana sa'yo. Nakakakita ka din ng body language ng mga tao na hindi mo gusto. Iiwas ka ron kasi alam mo, surefire, hindi mo talaga magugustuhan. Definitely, hindi rin magugustuhan ng ibang tao yan pag dinedemonstrate mo yung same body language. Tapos, isa pa. So, nakuha mo na yung body language na gusto mo at saka hindi mo gusto. Isa pa, matuto ka rin ng body language nung kabila yung kausap mo.
So makikita mo rin sa kausap mo kung nagugustuhan ba niya o hindi yung mga kilos mo. So makikita mo ngayon sa body language niya. Sa ganun ngayon, alam mo, mapapataas ang charisma mo. Kasi tinan mo, halimbawa, pakita ko sa'yo, diba? Pakita ko sa'yo. May mga dahilan kung bakit ko ginagawa. Oh, may nag-send ng 1,000 stars. So, nakakatuwa naman to. Thank you po, ha. May nag-send ng 1,000 stars. Maraming salamat. Papunta na lang yan dun sa isa pang editor ko. Incentive niya yun, eh. Yan. Nakakakita ka ngayon ng mga body language ng mga tao na mga nakikita mo kung nagugustuhan ba nila yung kilos mo o hindi. Nakikita mo yun, eh. Kita mo sa mata nila, kita mo sa mukha nila kung yan bang mga kilos mo na yan gusto o hindi nung mga tao na nakakausap at nakakasalamuha mo. Diba? So, sa ganong angulo, alam mo na kagad, isang tingin, automatic na kagad, may mga bagay na common denominators na, pagka ganito ang kilos ko, natutuwa tao. Pag hindi ganito ang kilos ko, hindi natutuwa tao. Ngayon, in my case naman, dahil medyo mas above na ako ng konti doon sa konsepto ng charisma, kasi wala naman akong pakialam kung gusto ko ng tao o hindi, eh. Ang gusto ko lang sa mga tao, makatulong, eh. So, ganun yung konsepto. Ang gusto ko lang sa mga tao, makatulong. So, ngayon, ang kailangan ko naman gawin, personal, kailangan ko makuha attention ng audience. Ngayon, tingnan mo, pansinin mo. Itong buhok ko lang na to, itong mukhang tanga rito sa gilid, nakita mo parang fluffy dito. Ito, sapat na to para kumuha ng attention, eh. Tingnan mo, babasahin ko sa iyo komenta. May di nakaklip sa buhok mo, master. Tingnan mo, sabi ni Ogie Alcoseba. 'Di ba? Ito mismo fluffy na to. Sapat na para makakuha ng attention. 'Di ba nakuha ko yung attention ngayon? Nung makuha ko ngayon yung attention ninyo, alam nyo na ngayon, automatic. Diba? Na bibigyan nyo sa akin yung attention kasi dahil dito, tapos makikinig ka ngayon, dadigest mo ngayon yung mga pinagsasabi ko. Bakit? Kasi nakita mo mukhang tanga, eh. Diba? Tak ng pangit ng buhok na to, parang gago. Diba? May flappy-flappy doon sa gilid. Ano ka, clown? Ganun, diba? Siyempre, nasa isip mo, eh, diba? Siyempre, di mo ngayon masasabi sa chat yun kasi alam mo, nagre-reply ako at binabasa ko yan. At alam mo, dudurugin talaga kita kapag nagsalita ka ng ganyan sa akin. O, ngayon, pakikinggan mo ngayon yung sinasabi ko. Bakit mo pakikinggan? Kasi nga mukhang tanga, eh. Diba? So, ngayon, yung isip mo ngayon, nagtatalo dun sa tangina mukhang tanga to. Kailangan ko ngayong i-confirm kung ito bang mukhang tanga ng tao na to na may flappy-flappy dito sa may bandang gilid ng buhok niya. Ito bang tao na to nagme-make sense o hindi? Di ba? Ngayon, nakuha ko ngayon ng attention ng audience. Dun pa lang sa simpleng ganun pala makakakuha ka ng attention, eh. O tapos, dahil nga nagme-make sense yung mga pinagsasabi mo, lalo kang pakikinggan ng tao, which will promote your level of charisma sa pandinig ng mga tao. Mas gusto ka ngayon nila pinakinggan. O, tinan mo, kapansinin mo, tinan ba? Kanina, ang viewers natin dito nasa 80 lang. Ngayon, 129 na, sa live. Dito sa, ano ba to? Manlalakbay ba to? Hindi, saan yata to? Doon sa kabila. Ano to? Project 1M. Project 1M. Tapos itong kabila manlalakbay. O, tinan mo, umabot ngayon ng 130. Bakit umabot ng 130? Because of charisma. Saan galing yung charisma? Ang charisma, inaangklahan yan. Saan galing ang charisma? Sense. You have to make sense. Pag hindi ka nagme-make sense, kahit ano pang gandang lalaki mo, tangina bobo ang tingin sa iyo ng tao kahit pogi ka pa. Hindi mo madadaan sa papogi-pogi ang charisma. Ano ka? Tinan mo, pansinin mo. Tinan mo, tungkol sa charisma. Tinan mo, papatunayan ko lang sa inyo, hindi madadaan sa papogi-pogi ang charisma. Tinan mo, naalala niyo yung dating presidente, si Duterte. Hindi na importante kung gusto mo si Duterte o hindi. You will admit, he is outstandingly charismatic. Tignan mo si Trump. 'Di ba? Hindi na importante kung gusto mo si Trump o hindi. You will admit, wala kang choice. Talagang charismatic talaga si Trump at talagang makikinig ka talaga sa kanya. Bakit? Kasi nakaangkla sa sense. Nakaangkla sa sense. 'Di ba? Ganun yung konsepto. Si Duterte, abogado, ito si Donald Trump, business tycoon. Ngayon, alam mo, these people are making sense. And you have to admit that one way or the other, kaya gusto mo man sila o hindi, hindi na importante. Bawa, tinan mo, Marcos, 'di ba? Charismatic din naman si Marcos, eh. Pero between Marcos and Duterte, alam mo, ang general majority na kay Duterte. Pero alam mo rin naman at the same time na pagdating sa international charisma ng mga bansa na hindi pumapabor sa China, alam mong ang charisma na kay Bongbong. Pero pagdating naman sa China, charismatic naman si Duterte pagdating sa China at saka sa Russia. 'Di ba? So, ganun mo makikita. Ang charisma nakaangkla sa sense. Ang charisma nakaangkla sa pagiging gustuhin ng tao. Follow-up question, brother. Ibang tanong, sir. Ibang tanong. Paano mas mapapagana yung conscious mind mo kaysa doon sa subconscious mind? Tambayan mo yung conscious mind.
Yan ang sikreto, tatambay ka talaga. And you have to outstandingly be mindful. You have to police yourself. Kailangan pupulisin mo ang sarili mo. Babantayan mo ang sarili mo. Dapat nakatambay ka talaga sa conscious mind. Hindi pwedeng tatambay ka sa unconscious mind mo. Bakit? Kasi yung unconscious mind naman na yan, may pakinabang din naman yan. Yan yung ang tawag nila autopilot. Kung di mo napapansin, autopilot. Namamanayo ka motor, brother. Opo, boss. Papansin mo, minsan may mga pagkakataon, dahil routinary na pag pumapasok ka sa trabaho, minsan hindi mo na nga maalala yung buong biyahe. Basta naalala mo lang, umalis ka ng bahay, tapos nakarating ka rin sa opisina. Umalis ka ng opisina, nakarating ka sa bahay. Pero yung mga kalagitnaan, na tipong may mga kotseng munti ka nang sumagi sa'yo, ganun. O may mga kotseng munti ka na magkasagian sila sa isa't isa. Hindi mo na naaalala yun eh. Bakit? Kasi autopilot mo, unconscious mind mo. Subconscious. Yung subconscious na yan, ano yan eh, autopilot yan. Kailangan ng tao yan. Kasi nakakapagod kasi pagtambay sa conscious mind. Oo, nararamdaman ko rin yun, nakakapagod. Minsan pag ako nanonood ng sarili kong live, napapagod din ako eh. Huwag kayo mag-alala, hindi kayo nag-iisa. So kung kayo napapagod sa akin, ako rin napapagod din ako sa sarili ko. Oh, minsan may mga pagkakataon, tangina, grabe. Alam mo itong araw na to, ito yung araw na ayokong panoorin yung sarili kong live. Kasi in case lang hindi nyo alam, pagka gumastos ako halimbawa ng 1 oras o 2 oras sa pagla-live, gumagastos ako another 2 hours para panoorin lang yung live na yun, para hanapan ko ng mali yung sarili ko. Ako mismo, ganun ginagawa ko, pinaproofread ko sarili ko. So, Francis pumasok. So, yun si Francis. Oh. Pagka naka-live ako, Francis, huwag mo na malikot. Parang bata, Francis eh. Francis, hello. Halika nga rito, halika nga rito. Okay ka ba na? Dali, halika rito. Hello! Francis, parang gumaan muna yung araw ko. Nakakapagpagaan talaga sa araw ko si Francis eh. Kasi pagka katulad nito, masama yung pakiramdam ko ngayong araw. Hindi masyadong kagandahan. Pag nakikita ko si Francis, gumaganda araw ko eh. Follow-up question, brother. Paano po mas matutukan yung conscious mind, boss? Paano pwedeng gawin? Sorry. Di pa pala ako tapos sa magsagot na yun. Na-distract ako ni Francis eh. Paano tututukan yung conscious mind? Pupulisin mo talaga sarili mo. Make sure meron kang ginagawang bagay na sensible araw-araw at kinikilusan mo. Tapos kailangan nakatambay ka talaga. Ikaw mismo, puwersahin mo yung sarili mo, tumambay ka sa conscious mind. Ang ginagawa ko personal, ito, gantong live, nakikita ninyo, di ba? Dito hindi pwede lumipad ang utak mo. Tangina, nai-imagine nyo ba? Ito nga eh, isa sa mga bagay na parang, alam mo yun, napansin ko sa mahabang panahon na nasa social media ako, hindi ko pwedeng hayaan ang sarili ko tumambay sa unconscious mind kapag sumasagot ako ng tanong ng mga tao. Bakit? Kasi brutal ng mga tao, tangina, hanapan ka nila butas. Hindi nyo ba nakita kung paano si Franklin Miano dati? Nagsimula yun dati social media, lumilipad, di ba? Tapos, may konti nagkamali lang ng pagsasalita. Sa nagkamali, dun sa, anong tawag niya? Anong sabi nun? Yung sa ano? Anong sabi niya? Pwede bang mag-invest sa real estate kahit wala kang pera? Oo, pwede. Sabi niya ganun. Pwede daw. Paano gagawin? Kukuha ka ng landlord. Tapos sasabihin mo, hoy landlord, gusto mo bang regular na magkaroon ng tenant ang iyong property? No? Ako nang bahala. Lalagyan ko yun ng billiards and shit. Billiards and shit daw. Wala kang pera. Saan manggagaling billiards and shit? Oh, di ba? Ayan na ngayon. Ayan na. Maya-maya, syempre dahil nagkamali siya ng sagot, maya-maya ang konti, na ngayon ng mga tao, putang ina mo, lahat ng mga inilabas niya, hinahanap na ngayon ng mga butas sa mga pinagsabi niya. Bang! Hindi ka pwedeng tumambay sa subconscious mind mo, brother. Hindi pwede. Lalo na kapag meron ka sobrang laking responsibilidad, ang sikreto, kumuha ka ng sobrang laking responsibilidad na makakapagpausad sa personal na buhay mo. Yun ang sikreto. Wala kang choice ngayon kung tumambay sa conscious mind mo. Pagka nakatambay ka sa unconscious mind, mapapansin mo, subconscious, pag halimbawa nakatambay ka sa subconscious, mapapansin mo, papahirap ang buhay mo. Mapapansin mo yun, pag nakatambay ka sa subconscious. Ngayon, hindi naman masamang tumambay sa subconscious. Pero ito sasabihin ko sa inyo, i-reprogram nyo muna subconscious nyo. Reprogram muna. Kung papaano ang subconscious mo, marunong ka nang magmaneho sa autopilot, dapat ganun din ang buhay mo. Pag tambay mo sa subconscious, productive pa rin. Paano productive? Sobrang tindi ng tambay mo sa conscious mind mo. Na-reprogram na ngayon yung subconscious mo. Pag nakatambay ka ngayon sa subconscious mo, nagpapahinga ka.
Sa sobrang bilis ng pagkilos mo sa araw-araw, kailangan mo magpahinga. O, di ngayon, pupunta ka ngayon sa beach. Doon ka ngayon, nasa subconscious mind mo. Pag tambay mo ngayon sa subconscious mind mo, doon mo ngayon mapapansin. Nasa beach ka, nagre-relax ka lang, o nasa waterfalls ka, nagre-relax ka lang, may konti, nagpapasok ka na ngayon yung mga idea sa'yo na mapapakinabangan mo pagpasok mo ulit sa conscious mind. Yun yung isa doon, yung tinatawag nila parang meditation. Technically, pagtambay sa subconscious yun eh. Meditation. Na alam mo yung hindi mo na naiintindihan na naghahalo na yung conscious at saka subconscious mo at the same time sabay. Meditation. Oh, ano nangyari? Nag-screen sharing si Ate Emmy. Okay. O, yan. So, ngayon, yun yung konsepto. Ang konsepto, kailangan i-reprogram mo na subconscious mo. Paano mo i-reprogram? Tatambay ka muna sa conscious mind hanggang magkaroon ka ng iba't ibang mga skills habang tumatakbo utak mo sa conscious mind mo, ang imagination mo naglalaro sa subconscious. Ngayon, pag tambay mo ngayon sa subconscious mo, productive ang subconscious mo. Kasi sobrang daming mong ginagawa sa conscious mind, yung subconscious mo na ang nag-iisip para sa'yo. Kuha mo yun, brother? Yes, brother. Follow-up question, brother. Okay na po, boss. Salamat po. Okay, Cavite, Christopher, go. Magandang gabi po, Brother Chai. Yan ah. Ako po yung pinagalitan niya nung nakaraan. Okay, sige. Buti naman, nakamute ka na ngayon. Tensya na po. Sige, ang tanong mo, brother. Ang tanong ko po yung about po sa indigenous people po or native people. Indigenous. Hindi indigenous. Ay, sorry po. Indigenous. Okay. Since nasa modern world na po tayo at patuloy na pagbabago ng mundo, sa tingin niyo po paano po kaya makapag-adapt ang mga native people katulad ng mga Aita sa modern world? Diretso, ang trabaho ng mga tao sa mundo, maging mabuting tao sa paningin ng Diyos eh. Optional na lang yung adaptation eh. Lalo na yung katulad dun sa kanila. Nabubuhay sila ng payapa sa mga mundo nilang sarili. Nang hindi nila kailangan ng mga parang gadget, ganun, pera. Hindi nila kailangan yan. Pupunta lang sila sa bundok, mahangaso sila, o pupunta sila sa bundok, babantayan lang nila yung mga yung mga tinanim nila. Pero yan yung ibig ko sabihin na pagtambay sa subconscious mind. Papansin mo, 'di ba? Kailangan unahin mo muna yung mga may pakinabang muna sa iyo. Kasi ang tanong mo, kung paano aayusin yung technology at kung paano pa uusadin yung buhay ng mga indigenous people. Kung meron kang ginagawang project para sa mga indigenous people, then kapakipakinabang sa iyo 'yun. Pero kung wala ka namang project para sa mga indigenous people, ano ngayon ang pakinabang sa iyo niyan? Ano pakinabang sa inyo, brother? May project ka ba para sa mga indigenous people? Baka matulungan kita. Wala, po, naisip ko lang kasi ang dami na kasing lumalabas ngayon ng mga technology, tapos baka sila napag-iwanan din po, di po nila alam yung mga makabago ngayon. Yun po. Laro ng isip yan. Okay lang na maglaro ka paminsan-minsan ng isip mo. Okay lang yun, wala namang masama sa paglalaro ng isip. Pero pagtambay sa subconscious mind kasi paglalaro ng isip. Ako rin paminsan-minsan ginagawa ko yan, pero kailangan nagawa mo na muna lahat ng mga responsibilidad mo bago mo isipin yun. Ganon yun. Paminsan-minsan, ako rin naman, hinahayaan ko rin naman ang sarili kong paminsan-minsan pumasok sa subconscious mind. Halimbawa, katulad nun, habang nagsasalita ka, pumasok ngayon ako sa subconscious mind ko. Nakakita ako rito ng double mint. Tapos, kumut-kut ako na gano'n habang nag-aantay ako sa'yo na matapos ka sa sinasabi mo. May konti kumuha ko isang piraso. Tapos nilagay ko sa bibig ko. Tapos niluwa ko uli. Kasi na-realize ko, naka-live nga pala ako. Paano ka makikipag-usap sa mga tao? May nakasubo ka sa bunganga mo. Ayan, paminsan-minsan, hinahayaan ko lang yung sarili ko tumambay sa subconscious. Niluwa ko uli eh. Wala kasi akong choice. Siyempre, pag nagsalita ka, sa bibig mo tong double mint. Kung habang nagsasalita ka ngayon, may kumukulelong gumagalaw-galaw ngayon sa bibig mo. Ang hirap tuloy magsalita ngayon. Hindi, lalabas ko uli. Lalapag ko ngayon dyan sa lamesa. Mamaya na lang, to be continued yan. Sige, follow-up question, brother. So, bali po kunyari, halimbawa lang po na meron lang po project sa kanila po mga native po about sa technology. Ano kaya po maganda doon i-ano sa kanila? I-share para malaman nila yung about sa
Ang maganda, brother, unahin mo muna sa sarili mo. Mayaman ka na ba? Hindi po. O, unahin mo muna sa sarili mo. Bakit? Kasi pag inuna mong unahin ang ibang tao, ang tawag dyan, self-abandonment. Ano ngayon ang pinagkaiba mo dun sa mga OFW na nag-abroad, lahat ng pera nila, pinamigay nila sa mga kamag-anak nila sa Pilipinas, tapos pag uwi nila, butatangayin sila. Tapos tinatapon lang sila ng mga kamag-anak nila. Brother, yung pinoproblema mo sa mga indigenous tribes, maniwala ka, hindi ka sasaluhin ng mga indigenous tribes na yan pag nawalan ka ng pambayad sa ilaw at saka sa tubig, sa renta at saka sa mga pagkain mo. Hindi ka po problemahin yung indigenous tribe na pinoproblema mo. Unahin mo muna ang sarili mo, tsaka mo problemahin yan, okay? Okay po. Okay. Mel, Bulacan, go. Good evening po, sir. Good evening po. Good evening, brother. Good evening po, sir. Na-mute, napindot. Ang dami niya na nasabi. May rin po ba kayo sa mga music, sir? Saka anong genre na pinapakinggan mo? Doon tayo sa mga may pakinabang sa'yo, brother. Oo, mahilig ako sa music. Kung ano yung genre na nandun sa Spotify ko, yun yung pinakikinggan ko. Hindi, sir, kaya ako natanong kasi, malaking factor ba yung sa buhay, yung pakikinig ng mga magagandang musika? Para ma-motivate Oo. ka sa... Oo. Totoo. Oo. Diretso. You may consider it as a form of entertainment. Pero yung entertainment na yan, nagre-reprogram ng subconscious mind mo yan. Di mo lang namamalayan. Tangina, delikado yan. At pakinggan ninyo ako. Hindi nyo lang ina-expect ito. Hindi, tangina, ingatan nyo sarili nyo dito. Pakinggan nyo ako. Sa akin muna attention. Sa akin muna attention. Yung pagre-reprogram ng subconscious mind, lalong-lalo na kapag gumagamit ka ng music, isa sa pinaka-delikado yan kapag hindi mo alam paano gumamit. Isa sa pinaka-delikadong pagre-reprogram ng subconscious mind, ang paggamit ng music pag hindi mo alam kung ano ginagawa mo. Bawa, tinan mo, isipin mo to may isang pagkakataon, meron ako isang pinuntahan, tapos yung kumakanta ron, kaboses ni Moira. Tapos, yung kanta kay Moira. Tapos, maya-mayang contest, sabi ko, tangina, masayang event ito business event ito parang pakiramdam ko nagkakaproblema yata yung buhay ko Tapos siya na-realize, teka muna pala, business event ito, bakit parang katugtog ni Moira yung tugtog? Tapos siya na-realize sa sarili ko, tangina, ganun pala yun, no? Yung wala ka namang problema, pero pakiramdam mo, problemado ka dahil lang sa music na pinakinggan mo. Putang ina, may kinalaman pala yun dun. Nung na-realize ko ngayon yun, nakinig ako ngayon ng parang ang dating parang mga epic. Yung parang mga antugtog parang mga, parang movie, ganon. Epic. Ngayon, nung pinakikinggan ko yun yung epic, kapag nagmamaneho ko, may konti nararamdaman ko, parang yumayabang ako, tapos pakiramdam ko, superhero ko. Tapos siya ako na-conclude, putang ina, may direct na correlation yung music sa emotions mo na pumapasok sa subconscious mo nang hindi mo namamalayan. Hindi nyo ba napapansin, kapag broken-hearted ka, gustong-gusto mong nakikinig ng mga malulungkot na tugtog? Kasi pakiramdam mo, nagre-reverberate yun dun sa emotions mo. Tapos, pansin mo naman, kapag ka naman nagmamaneho ka, gusto mo, ang tugtog mo naman, pag nasa gym, ang gusto mo, parang heavy metal ang tugtog mo, o parang rap, na mabilis, na mataas ang adrenaline, nung tugtog. Bakit? Kasi kailangan mo yun doon sa eksaktong panahon na yun. So, ibig sabihin pala, pwede kang gumamit ng tugtog para doon sa eksaktong resultang gusto mong makuha. Pwede kang gumamit ng tugtog para maiporma mo ang sarili mo at maiporma mo ang emotion mo sang-ayon doon sa kung ano man ang gusto mong makuha. Isipin mo yun isipin mo yun. Kung pwede palang gumamit ng music para makondisyon ang emotion mo, then I think unahin mo munang hanapin yung resultang gusto mo, tapos tignan mo ngayon kung anong music ang lalapat para dun sa mismong resultang gusto mo. So mapapakinabangan pala ang music para mas mabilis kang makarating sa resultang gusto mo. So ngayon, with that being said, dito ngayon sa Project 1M, hindi ko naman ipagbabawal, pero dahan-dahan kayo sa paggamit ng malulungkot na tugtog. Kasi ang mangyayari niya, pag nasobrahan ka, magpapabiktim ka. Dali lang
Yan. Etong si Selectable, bastos to eh, regular. Regular na bastos sa akin ito eh. So si Selectable, lagay muna kita dyan ha. Kasi regular na bastos ka sa akin eh, di ba? Oh. So dahil ganyan ka, minute muna kita for 24 hours. Hindi ka muna makakapag-comment sa akin ha, Selectable. Dahil regular na bastos ka sa akin, nasasabihin ko lang sa'yo, eto ka. O yan, matutunan nyo yan ha, matutunan nyo yan. Pag bastos sa'yo ang kahit na sino, matuto kayong ikat yung tao na yun. Tuto kayo ikat yung tao. Follow-up question, brother. Pwede sir, tama po, no? Sa music na pinapakinggan mo, nakaka-apekto rin yun sa vibe mo. So, wish kung energetic yung mga dito pinapakinggan mo, makaka-ano ka rin, energetic rin po. Tama po, nasa ano rin sa vibe din. So, wish may sumusunod din yung katawan natin, yung parang subconscious natin, tsaka conscious mo, kung ano yung pinapakinggan rin natin. Oo, alam mo, dapat nga palagay ko, ito I may be wrong ha, pero palagay ko dapat isinasama sa topic ng religion yan eh. Palagay ko dapat isinasama sa topic ng religion yan eh. Kasi tinan mo, ang Islam, sa kanila, hati ang opinion kung dapat bang payagan yung pakikinig ng music o hindi eh. Hati ang emosyon dyan eh. Bakit? Kasi, hindi nyo lang napapansin ito, pero ako napansin ko eh. Yung music, diretsyong nakakapasok sa puso ng tao. Wala halos guard ang mga tao tungkol sa mga music. Kung hindi nyo lang napapansin, ako kasi, lagi kong pinupuna yung puso ko eh. Lagi kong pinapansin yung sarili ko, lalo na yung mga emotions ko. Pinupuna ko regular yung mga emotions ko. Ngayon, sa pagpuna ko regular ng mga emotions ko, isa sa mga napapansin ko, yung music, diretso ang pasok sa puso. Lalo na yung mga nostalgic na mga naaalala mo nung panahong kabataan ka, nung mga panahon na, once upon a time, sa aking buhay. Tingnan nyo, itsura nyo kayo, nagingitian kayo ngayon. Nakita mo, napapansin nyo, pumapasok sa puso nyo yun, tapos naalala nyo yung kabataan nyo. Paano ngayon, kung yung music, may anchoring nung ex mo. Tapos yun yung theme song nyo dati. Tapos, yung ibang music naman, paano kung may anchoring dun sa panahon ng kahirapan mo? Nung panahong na biktima ka ng kung sino man. Di lumalabas ngayon, para kang bumabalik dun sa panahon na mahal mo yung ex mo, ganun, tapos ang sakit-sakit ng puso mo ngayon. Kahit naka-move on ka na. Tapos ito pa, worse niyan. Pag regular ka nakikinig ng mga malulungkot na music, automatic pakiramdam mo, biktima ka ng mundo. Pakiramdam mo, biktima ka ng mundo. Ngayon, ako ngayon dito sa Project 1M, ayoko ipagbawal, pero bawal makinig sa sad music. Hindi naman bawal, pero ibig ko sabihin, limitahan nyo sarili ninyo. Alam nyo hindi makakabuti sa inyo yung pakikinig sa mga sad musics. Alam nyo hindi makakabuti sa inyo yung pakikinig dyan. Kasi babagsak ang emotion mo eh. Pwede ka siguro makinig niyan habang nasa beach ka, ganun. Gusto mong doon, mag-iyak-iyak lang doon. Tapos wala namang ibang epekto sa ibang parte ng buhay mo. Yeah, okay lang siguro, bala ka. Pero, papunta ka sa trabaho, tapos nakikinig ka sa malungkot na music, putang ina, may konti, ang boss mo, pinagalitan ka dahil sa trabaho mo kahapon. Pinagkakaisahan ako ng mundo. Samantalang putang ina, kasalanan mo yun. Diba? Ikaw yung tumanga kahapon ngayon ka lang napagalitan Buti nga, na-delay pa ng kapiraso yung papapagalit sa inong boss mo Diba? Buti nga, na-delay pa ng kapiraso. Tapos sasabihin mo, biktima ka ng mundo. Hindi ka inaano. Tangina mo, ikaw yung tanga maligawa mo diba? Kasalanan mo yan. Kailangan matuto ka accountability. So dapat humanap ka ng ng music na tipong, hindi, it's all my fault. And you want me a shot because you want me this opportunity once in a lifetime. You better prove yourself in the music the moment you want it. You never let it go. O yun, kahit pa paano medyo okay pa yun Diba si Eminem, pinakinggan ko pa minsan-minsan yun. Sabi ko, hyper ako dito Okay to Diba? Kailangan puro gano'n yung music mo kapag pambalag-bagan yung trabaho mo. Hindi pwede bakbakan yung trabaho mo. Kailangan mabilisan, natatapos mo kagad. Tapos nakikinig ka ng tugtog ni Moira. May konti. Ano yung kanta ni Moira? Yung parang kay Bathala, ganun. Yung nakalimutan ko tuloy yung kanta ni Bathala. Si Moira, ang sakit-sakit sa puso ng kanta nun. Tanginang yan. Naalala ko talaga yung mga kanta ni Moira. Magaling siyang singer. Pasok sa puso, ang sakit. Alam mong alam mo talagang magaling yung singer, magaling din na composer kapag pasok sa puso mo no? Anyways, follow-up question, brother.
Bali sir, ano po, kasi di ko alam sir sa verse of Bible, basta parang twice daw yung pagdadasal pagka kumakanta ka. Parang ganun. Yung po pagka, kasi na-express mo yung sarili mo with the tone. Kumbaga may frequency, kaya siguro tumatagos din sa puso natin. Ewan ko sir, kung tama po ako sir. No, that makes sense. That makes sense. That makes sense. Totoo, nag-make sense naman talaga yun. Kasi may mga nakasulat din naman na ganun sa Biblia eh. Oh. Gumamit daw ng tamborin, tapos umawit sa Panginoon. Diba? Meron nakasulat na ganun sa Biblia eh. Kaya tinan mo, minsan yun nga rin eh, yung ingatan nyo nga lang ang sarili nyo doon, baka madali kayo ng emosyon. Tangina, emosyon nakakadugas. Huwag nyo kakalimutan, yung mga bulaang propeta, magagaling din silang gumawa ng kanta. Magagaling din. Tapos pinalalabas nila na yung kanta na yan para kay Lord Jesus Christ. Tapos ultimately, para lang pala makuha yung tithes mo, na utos ni Moises at hindi utos ni Lord Jesus Christ. Tamo. Ayun, ang masasabi ko sa inyo, mag-iingat na lang kayo sa mag-iingat kayo sa paggamit ng music. Mag-iingat kayo sa emosyon ninyo in general. Delikado ang emosyon. Pagka sa emosyon mo, nagkamali ka, yung mga pinakamalalaking pagkakamali mo sa buhay, madadali ka dahil lang pumasok sa puso mo yung kung sino man. Ingatan nyo sarili nyo. Follow-up question, brother. Bali, ito sir, last na po, hindi naman to sana po. Bali, ito sir, ano po pa yung pagkakahintulad ng paniniwala ng Jews at Muslim? Yung mga Hudyo at mga Muslim po. Marami. Kasi Marami. Bawal kain baboy. Marami. Bawal kain ng baboy, ngipin sa ngipin, pangil sa pangil, mata sa mata. Marami, sobrang daming pagkakahalintulad ng mga Hudyo at saka ng Islam in general. Sobrang daming pagkakahalintulad ng mga Hudyo at saka ng Islam in general. Sobrang dami. Actually, if you put it into consideration, kino-consider ng Islam na isa sa mga propeta nila yung mga naunang propeta. Bawa si Moises, kung tawagin nila si Propeta Musa. Si Abraham, isa rin. Si Isaac at saka si Jacob, parte rin ng yan. Parte rin ng Quran. Na although hindi yun ang mga pangalan nila doon, si Jesus, siya si Propeta Isa sa Quran. At marami pang iba pang mga pagkakahawig. Marami. Kasi ang track record niya, nauna kasi sila, 'di ba, sila Propeta Moises. Sila Propeta Moises, paglipas ng panahon, lumitaw iba pang mga propeta, sila sumunod ng 10 utos eh. Sila sumulat ng 10 utos. Sila sumulat ng 10 utos, sila ang sumulat ng sila sumulat ng Torah. Na yung Torah na yan, eventually nahati sa 5. Tapos yung 5 na yan, tinawag na Pentateuco. Tapos lumipas ang maraming panahon pa, lumipas ang approximately. Basta maraming panahon. Tapos lumitaw ngayon si Jesus. Siya si Propeta Isa doon sa Quran. Tapos paglipas ng 600 taon, lumitaw ngayon ang Propeta Muhammad. Yun ang timeline nun eh. Yun ang timeline, yun ang paanahunan nun. Follow-up question, brother. Salamat po sir. Bali, ito na po, last na lang po. Why power is always beat money? Pagka makapangyarihan ka kasi makakagawa ka ng pera eh. Pero it doesn't necessarily follow na kapag mapera ka, makakagawa ka ng kapangyarihan. Kasi maraming mga mapeperang mga tao ang nagsubok gumawa ng kapangyarihan tapos natalo sa politika. Pero yung mga makakapangyarihan na nasa politika at nasa posisyon na, tingnan mo, laging nagkakapera. Follow-up question, brother. Yun po sir, bali, salamat po. Tawaran niyo na namin po. Satisfy lang po sa mga sagot ko. Maraming salamat po sir. Thank you. Okay. Sige, Jake Santos, go. Bulacan. Good evening po, brother. Nabalitan ako lang po ng misis ko. Ano yung sabi niyo daw sa palakasan method sa trabaho? Okay nga yun eh. Yun nga yung sinasuggest ko eh. Yun ang sinasuggest ko. Bakit? Kasi, yung konsepto ng palakasan, yan yung konsepto ng pakikisama. Pag magaling kang makisama, alam mo, malaki porsyento ma-promote ka. Hindi ka magaling makisama, ayaw sa'yo ng boss mo, alam mo walang pag-asa ma-promote ka. Ganon yung konsepto nun. Pero, sinasabayan yan. Yung konsepto ng palakasan, sinasabayan yan. So, dapat dalawa.
Una, dapat sobrang galing mo sa trabaho. Kasi kahit gaano ka pa kalakas sa boss mo, pag pinromote ka ng boss mo at hindi mo alam kung ano pinagagawa mo sa trabaho, kahihiyan ng boss mo yun na pinromote ka niya. Tapos, yung pangalawa, maging sip-sip ka sa boss mo. Bakit? Kasi palit lang kayo ng kalagayan eh, di ba? Ikaw man ang lumagay sa lagay ng boss mo. Tapos magpo-promote ka ngayon ng tao. Sino ipo-promote mo? Yung hindi masyadong magaling, na saktuhan lang na nag-a-apply? Mag-isip-sip ka. Oo. Parang may nice na ako. Ano tawag dun eh. Tayo muna nating matapos si Jeff ng Bulacan. Tapusin ko na to sobra. Yan. Panay ko lang si Bunso. Antay muna natin matapos yan. Okay, sige. Antay ko lang matapos yung background noise. So, kapag dyan ako magpaparada, lalagyan ko kadena. Yan, paparada daw, tapos maglalagay ng kadena. O, sige, ano pa? Discuss mo na lang sa amin ng buo. Kaya naman eh. Punta ako kanina sa Burautan eh. Naghahanap ako ng Punta daw siya sa Burautan. Sige, go. Galing tumahol ng aso, magaling. Okay, ayos. Ayos. Sige, waiting tayo. Kailan kaya mamumute? Sino kaya yung admin natin? Admin, baka naman. Ay na si Bunso eh. Durog na naman. Durog na naman. Ayun yung busina niyo. Sige, sino ba yun? Pero pag pinakinggan mo yung tulog, parang ba yun? Napakagaling. Pag pinakinggan mo, napakagaling talaga. Sabi ko naman sa inyo, ulit-ulitin ko lang din eh. Paulit-ulit ako eh. Pagka sasali kayo rito sa Zoom meeting, dapat nandito attention ninyo. Kasi tinan mo, nakakainis eh. Pumasok sa Zoom meeting, naka-unmute siya, tapos may dinidiscuss siya na kung ano man, sa kung sino man, pati tayo damay pa sa dinidiscuss niya. Sino to? Jeff Bulacan. Punta ko lang. Jeff Bulacan. Meron pa pala ako. Tinan mo, hindi rin naman siya nakikinig eh, 'di ba? Sumali ka pa sa meeting, hindi ka rin pala makikinig, tapos pakikinigin mo kami lahat sa dinidiscuss mo. Presidente ng Bulacan, makikisuyo, pakisuspindi mo nga muna sandali ito. Huwag mo na siyang sumali sa Zoom meeting kung ganyan lang naman. Huwag na lang sumali sa Zoom meeting pagka ganyan. Sige Jeff, sige. Tuloy mo lang. Kwentuhan mo kami lahat. Tawag dito. Tatang para sigurado. Jeff, Shit! Pag-mute daw. Pakimute po. Kasi naman iinis kasi ayaw man lang. 'di ba? Yan ang sinasabi ko. Pumasok ka sa Zoom meeting ko, 100 mahigit ang nanonood at dito bukod pa sa nasa Facebook, tapos nasa YouTube pa. 'Di ba? Yan sinasabi ko. So lumalabas nasa halos 300 yung nakikinig ngayon sa kalokohan mo. 'Di ba? Presidente ng Bulacan, wag niyo munang papasukin sa Zoom meeting yung mga ganyan. Sa mga presidente, papaalala ko lang sa inyo, kapag ka ang member ninyo naka-unmute, wag nyo munang papasukin kahit mga 1 linggo lang. Wag nyo na munang pasalihin dito. Kasi hindi nagme-make sense eh, di ba? Pag-usapan natin sa meeting yan mamaya. Pero moving forward, wag nyo na munang pasasalihin yung mga ganyan. Kasi ganun din naman, ipapasok sila sa Zoom meeting, mahigit 100 ang nandito sa Zoom meeting, tapos bukod pa dun sa kapag naka-live ako, ngayon naka-live ako ngayon dito, merong mahigit kulang 100 dito. Sa kabila, kulang 100 din. Tapos sa YouTube din, isama na rin natin. O di ilan ngayon yung nanonood? Halos 400 tao yung nanonood. Tapos ngayon, lahat kami, pinakikinig ninyo. Lahat kami, Jeff ng Bulacan, lahat kami, pinakikinig mo dun sa background noise na ginagawa ninyo, na may meeting kayong sarili, lahat kami ngayon nakikinig sa meeting mo. Jeff ng Bulacan, hindi nakakatuwa. Diretso lang kita, Jeff ng Bulacan, hindi nakakatuwa. Wala kaming choice ngayon. Kundi makinig sa'yo. Kasi, hindi mo minute eh, diba? Late ka na nga dumating, hindi mo pa minute. Parehas lang ng konsepto ng classroom yan eh. Pasok ka ngayon, late ka, hindi ka pa nagdahan-dahan, pumasok ka pa sa pintuan sa harap, hindi sa likod. Diba? Late ka na nga, pinabayaan mo pang naka-unmute. Ngayon, wala nga yung choice. Siyempre, ang teacher, ipapahiya ka talaga. Bakit? Ipinahiya mo yung teacher eh. Diba? Ganun talaga. President ng Bulacan, makikisuyo. Huwag nyo na munang pasalihin sa Zoom meeting yan moving forward. Pansamantala, suspindihin mo na yung 1 piraso na yan.
Ganun na lang tayo. Moving forward, papasok kayo sa Zoom meeting, wala ang atensyon nyo dito, hahayaan ninyo na naka-unmute kayo habang nakikipag-usap kayo kung kani-kanino. O ngayon, wala ngayong kaming choice kundi makinig ngayon sa kalokohan ninyo. 'Di ba? Pagka ganun, hindi rin lang naman kayo nandito para mag-aral, wag na lang kayong sumali sa Zoom meeting. Pag hindi kayo nandito para mag-aral, wag na lang kayo sumali sa Zoom meeting. Kasi kung ang gusto ninyo attendance lang, hindi rin kayo makikinabang. Ang purpose nito para makinabang kayo at matuto kayo. Kasi kung ako lang din sa sarili ko, ako nag-aaral ako sa sarili ko. Ang dami kong libro dito sa gilid eh. Ano ngayon ang pakinabang sa akin para ako nandito sa Zoom meeting bukod sa ako yung nagtatransfer ng knowledge sa inyo. Diba? Kasi kung pasikat at pasikat lang din naman, pwede naman akong kumuha ng mga questions sa sa TikTok. Paalala ko lang, pwede akong kumuha ng questions sa TikTok, pwede kong kumuha ng questions sa Facebook, pwede akong kumuha ng questions sa YouTube. Pero the fact na nandito kayo sa Zoom meeting at nakakausap ako, it's supposed to be a privilege para sa inyo na natututo kayo. Kasi mahal ang bayad ito. Paalala ko lang sa inyo, ang isang ganitong klaseng Zoom meeting, nasa 1,500 to 2,000 pesos sa ibang mga vlogger. Tapos nakukuha nyo ng libre. Tapos pagpapasok kayo rito, naka-unmute pa, tapos darating ka kung kailan patapos na ngayon yung Zoom. Jeff ng Bulacan, hindi nakakatuwa yung ginawa mo, Jeff. Minsan kailangan natin pahiyain. Ganun na lang gawin natin. Yan. So lahat ng mga hindi mag-unmute, hindi mag-mute pagpasok, gano'n na lang gagawin natin. Babanggitin natin yung pangalan. Then ngayon, moving forward, alam niyo na ngayon, pagpasok pa lang, tangina, hindi ko gusto mabanggit yung pangalan ko sa live. Kasi naka-live sa Facebook, naka-live pa sa YouTube. Hindi ko gusto mabanggit yung pangalan ko, so mag-mute muna ako. Utakan lang yan eh, diba? Utakan lang yan eh. Follow-up question, go. Baka meron pa yung kanina. Wala na sir, bali sa akin na lang po. Sige, go. Kasi sir, may nabalitaan ako na hanggang April na lang yung gasolina. Hanggang ano? Hanggang April na lang daw yung supply dito sa Pilipinas. Hindi, wala namang ganun. Meron tayong approximately 60 days ng supply mula nung panahon parang March 1. Pero, automatic pa rin naman na may dumarating pa rin naman sa atin. Hindi naman mauubusan. Nga lang, ang problema nga lang, sobrang mahal ng presyo, plus madalang ang deliver. Sobrang mahal ng presyo, plus madalang ang deliver. Yun talaga yung problema natin eh. Pero wala naman tayong parang hanggang Abril na lang. Walang ganun. Ang meron, 60 days mula nung panahon ng March 1. Pero tuloy-tuloy naman na dumarating eh. So ibig sabihin, meron tayong supply pa rin. Meron pa rin tayong natatanggap. Mahal nga lang. Follow up, brother. Okay na po, brother. Okay, okay. All set. Nariel, Pampanga, go. Magandang gabi, sir. Good evening. Sir, tanong ko lang, di ba nung nakarang gabi, nabanggit mo na kapag matalino ang isang tao, hindi mandatory na maraming pera. So, ibig sabihin ba, sir, meron ding mga tao na sobrang matatalino pero nasa normal lang na namumuhay dito sa mundo? Ako, mahirap lang naman ako eh. Oo, diba? Mahirap lang ako. Ano pa akala niyo sa akin, mayaman? Mahirap lang. Titinda ka lang ng sinigang sa gilid ng kalsada. Ngayon, nasunugan pa. Ano akala niyo sa akin, mayaman? Mahirap lang ako. So, meron talaga mga gano'n. Nakita niyo si Nikola Tesla. Si Nikola Tesla. Diba? Kita niyo, namatay sa isang hotel sa Amerika, sa New York. Tapos, hindi siya sobrang yaman. Tapos, pinipondohan lang siya ng kung sino man. Diba? It has been given time and time again na meron talagang mga taong sobrang talino. I'm not referring to myself. Yung sa akin, biro-biro lang yun eh. I'm not referring to myself. Pero may mga tao talaga na sobrang talino, tapos namatay lang sila ng mga ordinaryong tao. At nabuhay din sila ng ordinaryong tao. Katulad halimbawa yung isa sa mga general sa yung isa sa mga general sa Rome, Roman Empire. Kinailangan ng dictator, siya ang pinili ng mga tao para maging dictator kahit hindi naman niya gusto. Tapos, pagkatapos na mapamahalaan ng Roman Empire, bumaba na siya sa posisyon at nagtanim na lang siya ng cabbage. Kasi yun naman talaga yung gusto niya. Yun yung ginagawa niya bago siya hinala ng dictator. Tapos, yun din yung ginawa niya pagkatapos niya maging dictator. Gusto niya lang talaga magtanim ng cabbage. Ganun talaga eh. Kahit ako, para katulad sa akin, gusto ko nasa overlooking lang ako, nagtitinda ng sinigang. Yun ang gusto ko eh. Maligaya ako sa ganun eh. Tapos pinupuntahan ako ng mga tao, tapos binibisita ako ng mga tao, tapos nagtatanong sila sobrang daming iba-ibang bagay tungkol sa buhay in general. Ako, ganun.
hindi mandatory ang maraming pera, brother. Hindi mandatory ang maraming pera. Gusto mo ng diretso, nakakaistorbo pa nga yan, dami ng pera. Pero ang importante, ito, meron kang access dapat sa maraming pera. Yun ang importante, dapat may access ka sa maraming pera. Hindi mandatory na sa'yo yung pera. Pero dapat may access ka kahit papano sa ibang tao na marami ang pera. Kasi may mga ganun talaga, brother. Kailangan lang talaga may access ka. Bakit? Because of practicality reason. Hindi kailangan na sa'yo yung pera. Pero kailangan meron kang financer. Pag matalinong tao ka, alam mo yun. Pag matalinong tao ka, hindi kailangang nasa iyo yung pera. Pwedeng nasa bulsa ng iba't ibang mga tao. Tapos sila ang financer mo. Kapag may naisip kang brilliant idea, papondohan mo kahit kanino. Diba? Ganun lang kasimple. Pero you have to be responsible enough. Kasi being an intelligent person, you understand the risk versus reward ratio. May mga tao sobrang galing nilang gumawa ng pera dun sa field nila. Sa field nila. Pero eventually, the funds are drying up, so they're now looking into the perspective of having other people manage their finances. Halimbawa, tinan mo, parang katulad na halimbawa ni, eto hindi masyadong magandang halimbawa ito eh. Huwag nyo na lang tingnan yung pangit na ginawa, pero tingnan nyo si Epstein. Diba? Si Jeffrey Epstein. Technically, siya ang Uber ng mga bilyonaryo. Pinapahandle sa kanya ang pera ng ibang tao. Yung mga bangko in general, yung mga bangko, lalagay mo sa kanila yung pera mo, i-handle nila yung pera, hindi naman talaga sa kanilang pera yun, pero gumagawa sila ng pera gamit yung pera ng ibang tao. If you're intelligent enough, then you know how to make money out of other people's money. Yun nga lang ang problema, sino yung totoo versus sino yung nagpapanggap lang na alam nila ginagawa nila sa pera ng ibang tao. Ganun yung konsepto. You can make money out of other people's money and you can be rich by using other people's money. In case lang na hindi nyo alam. So, hindi mandatory na marami kang pera pag matalinong tao ka. Gusto mo ng diretso, hindi nga mandatory maraming pera pag buhay ka bilang tao eh. Hindi mandatory yun. Mag-ingat kayo sa lahat ng kasakiman. Ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Mag-ingat kayo sa lahat ng kasakiman. Ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Oo, sige, you may say that it is convenient for you to have so much money. Pero sometimes you have to learn the ways of scarcity. Sabi nga ni Pablo sa Biblia, nalalaman ko ang lihim ng kabusugan at ang lihim ng kagutuman. Dapat malaman mo kahit lihim ng kagutuman. Na kahit mayaman ka, kahit marami kang pera, matuto ka pa rin magutom. Kasi pag hindi ka na nagugutom, yayabang ka, tataas ang tingin mo sa sarili mo. Pero pansinin ninyo, hindi naman ako Muslim, pero bakit sumabay ako sa Ramadan? Sa pagpapakagutom na sinasadyang magutom. Bakit? Kasi with everything that I have to remind myself that I am soil. I am dust. Lupa ako. At sa lupa rin ako babalik. Para ipaalala sa sarili ko yun. Kasi dakila na eh. Yun nga nakakatakot sa kadakilaan, Pilipinas. Yun ang nakakatakot sa kadakilaan. Pag tinitingala ka ng napakaraming tao, ang dali para sa'yo na makalimutang lupa ka lang. Pag tinitingala ka ng mga tao, ang dali para sa'yo na makalimutang lupa ka lang. Tiyan mo, isipin mo Isipin mo, kunyari ikaw ngayon, kung sino ka man, ikaw ngayon, ordinaryong taong bayan ka, tapos may halos 100 nakikinig sa'yo dito, halos 100 din dito, kalahati ng 100 dito, tapos sa YouTube, ang dami rin nakikinig sa'yo. Tapos pag tinignan mo ngayon, ilan na tayo ngayon dito? 116 sa Zoom meeting. Tapos yung 116 na yan yung regular na uma-attend. Isipin mo, sa isang pagkakataon lang, halos 300 ang nakikinig sa'yo. Sa isang pagkakataon lang, na kahit araw-arawin mo pa itong ginagawa mo, alam mong ganyan at ganyan pa rin ang mga audience mo. Halos 300. Hindi nyo alam kung gaano karaming tao yung halos 300, makakapuno ka ng basketball court niyan. Tapos ang daming nanonood sa'yo, tapos matamang nakikinig sa'yo. Hindi kaya yumabang ka niyan kapag may ganyang karami na nakikinig sa'yo? O para ipaalala sa sarili ko na hindi ako dapat magyabang, at para ipaalala sa sarili ko na dapat natili lang akong mababang tao, kahit gaano pa karami ang marating ko at kahit gaano pa kalayo ang marating ko sa buhay, ako mismo personal, nagpapakagutom, sinasadya ko. Para ipaalala sa sarili ko, lupa lang ako. As much as ang kayabangan pinapractice, kung hindi nyo napansin maraming tao nagpa-practice ng kayabangan.
Nagpapakita ng sports car, hindi ka nila. Mansion, hindi ka nila. Travel, hindi ka nila. Extravagance, hindi ka nila. Minsan nga, hindi sila gumastos ng pera. Minsan hindi. Makikita mo na experience, ang sarap. Pero hindi sila nagbayad nun. As much as ang kayabangan pinapractice, matutunan nyo to sa galing sa akin, Pilipinas. Ang humility, ang kababaang loob, pinapractice at pinaghihirapan din. Lalo na kapag ka tumataas ka na. Pinapractice at pinaghihirapan yan. Hindi naiintindihan ng masyadong maraming tao yung kapangyarihan ng kababaan. Ang naiintindihan ng sobrang daming tao ang kapangyarihan ng kataasan. Pero meron ako ibibigay na sikreto sa inyo, Pilipinas. Ito, personal na sikreto ko ito. Atin lang. Wala masyadong maraming makakalam. Dahil hindi naman masyadong marami nanonood ng live ko eh. Akin muna, sandali ang atensyon. Ipapakita ko sa inyo kapangyarihan ng kababaan. Sa mga nandito sa Facebook, pa-share muna nitong live ko. Sa mga nasa YouTube, pa-share muna yung live ko. Tapos thumbs up muna kayo kung nakikinig kayo. Akin muna, sandali ang atensyon. Ito yung binabalik-balikan eh. Ito yung binabalik-balikan. Ito yung mga klase ng karunungan na kailangan maintindihan ng mundo at binabalik-balikan talaga natin bilang mga tao. Alam mo, sikreto sa maraming pera. Alam mo, sikreto sa kataasan. Alam mo, sikreto sa pagiging tanyag na tao. Madaling magpasikat, pero lintik ang hirap para manatili kang sikat. Madaling magpasikat, pero lintik ang hirap manatiling sikat. Magpasikat, madali lang. Sumusumikat, manapa ka ng bata. Video mo. Tingnan mo, sikat ka kagad. Sumusumikat, labas mo yung titi mo sa bus, tas magjakol ka. Tingnan mo, sikat ka kagad. Napakadaling sumikat. Ang mahirap, manatiling sikat. Pero alam nyo, ito, sikreto Pilipinas. Tingnan mo. Isipin mo yung konsepto na to. Na merong mga matataas na tao na nakikita nyo bumabagsak sila. Merong mga tao sa kataasan na narating nila, bukas makalawa, hindi na sila importante. Isa sa mga pinakamagagandang halimbawa dyan, tingnan mo. Nakakuha ng atensyon, 15 minutes of fame. Si Boy Dila, naalala nyo siya? Si Boy Dila. His 15 minutes of fame came. And then, sino na siya ngayon? Baka sikat pa rin dun sa loob ng community niya sa maliit na lugar ng San Juan. Pero sigurado mo, sa buong Pilipinas, hindi na siya kilala. At hindi na rin siya importante. Tapos, habang lumilipas pa ang panahon na hindi ka na nakikita ng mga tao, lalo ka nang hindi importante. Pero alam mo ang sikreto, diretso, nasa kababaan. Kasi ang Panginoon nagbibigay ng karunungan sa mga mabababa. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Kung tsatsagain mo nga lang basahin, maiintindihan mo na ang Diyos hindi madamot sa karunungan. Hindi madamot. Merong bagay na binabalik-balikan sa iyo ang mga tao diba? Tapos yung bagay na yun na binabalik-balikan sa iyo ng mga tao, alam mo, pag mas maraming tao ang nakaalam ng bagay na binabalik-balikan sa iyo, alam mo, mananatili ka ng sobrang daming taga-suporta. Hanggang magmataas ka. Bakit? Kasi ang nagpapakataas, ibinababa. Ayan, sabi nung isa, si Diwata. Ganun din, si Diwata. Kita mo, nakita ninyo yung rise and fall niya, diba? Nakita ninyo yung rise and fall ni Diwata. Pagka nagmamataas ka, ang laging dulo niyan, ibinababa ka. Pero, pagka nagpapakababa ka, sa lahat ng panahon na nagpapakababa ka, ang mga tao na ang bahalang mag-angat sa iyo. Purihin ka ng ibang labi at huwag ng iyong sariling bibig. Yun ang sikreto. Ang sikreto, ikaw mismo sa lahat ng araw ng buhay mo, trumabaho ka ng husto,
galingan mo ng husto, tindihan mo ng husto. You have to have the certain skill necessary for you to protrude through the market. Pero ikaw na rin dapat ang nagbababa sa sarili mo. At ikaw rin ang nagbibigay ng definition sa sarili mo na ikaw ay lupa lang at hindi ka importante. Tapos ang mga tao na ang bahalang mag-angat sa'yo. Sila nang bahala. Bakit? Kasi merong bagay na nasa iyo na wala sa iba. At merong bagay na sobrang galing mo, hirap na hirap habulin ng ibang tao. So ngayon, sila na ngayon na mag-aangat sa'yo. Sila na mag-aangat. Tinan mo, isipin mo isipin mo to. Tindero lang naman ako ng sinigang eh. Sino ba ako? Wala, tindero ng sinigang, dating basurero. Yun yung nakita ninyo sa social media eh. Pero tingnan mo, sabi ni Bert Balimento Jr., magkano pa consult? Wala po, hindi po ako nagpapabayad. Tingnan mo, willing to pay for consultation. Kita mo yun? Pero ako naman, hindi ako nagpapabayad. Tignan mo, katulad dito sa Zoom meeting. Diba, meron ba kayong binayad sa akin para nandito kayo sa Zoom meeting? Ang hingi ko lang naman sa inyo, putang ina, i-mute nyo naman kasi, di ba? Yun lang hinihingi ko eh. Mute nyo. Putang ina naman, di ba? Tang ina, alam mo, kasarapan ng usapan. Bigyan may konti, may tumatahol na aso. Putang ina. May konti, may dinidiscuss kayo sa tropa mo, nakasabayan mo manigarilyo. Habang nakikita namin yung singit mo dahil naka-on cam ka pang hayop ka. Tang ina talaga. Nakakaburot eh, di ba? Nakakainis eh. Pero alam mo, ang sikreto sa kataasan, nasa kababaan. Kung gusto mong malayo ang marating mo, matuto ka na ikaw na mismo ang nagbababa sa sarili mo. Kasi kahit gaano pa kalayo ang marating mo, pag ikaw mismo ang nagpapakataas sa sarili mo, ang kaduluduluhan yan, ang mga tao, ibabagsak ka talaga. Nakakarinig ng kayabangan sa iyo eh. 'Di ba? Alam mo yun nga yung nagtataka ko ron sa iba eh. Yung ibang mga vlogger, puta, alam mo, legit na mayaman na eh. Kinang ina mo, nagsusuot ka pa ng Peken Rolex, mayaman ka naman talaga sa tunay na buhay. 'Di ba? May mga ibang mga vlogger, mayaman naman talaga eh. Pero nakikihiram pa ng sports car ng ibang mas mayaman pa sa kanila para magyabang sa internet kahit mayaman naman talaga sila sa tunay na buhay. Tangina, pagkaganyan ka, talaga ibabagba ka talaga ng mga tao. Ibabagsak ka talaga ng mga tao. Bakit? Ikaw nagmayabang ka eh. Diba? Hindi matutunan ng mga tao ang konsepto ng humility na pwede ka rin namang sumikat kahit humble ka. Pwede ka pa rin sumikat kahit humble ka. Hindi ko maintindihan sa mga vlogger kung bakit tangina parang pinipilit nila pagkataas-taasan yung mga sarili nila. Akala nila mamahalin sila ng mga tao pag nagpakataas sila. Hindi. Ang mga tao nakikinig. At ibababa ka ng mga tao pag mayabang ka. Yan ang isa sa pinakamalalaking natutunan ko sa buhay. Ang mga tao nakikinig. At ang mga tao, hindi na importante kung ano pang meron ka kahit sobrang yaman mo pa. Pag sobrang yabang mo rin, ibabagsak ka ng mga tao. At marami na kayo nakitang ganyan. Mga taong totoong may pera. Pero ang mga tao na rin, pinagtatawanan sila kahit marami silang pera. Pero, marami rin naman kayong mga nakitang tao na alam ninyong walang-wala. Pero dahil sa kababaang loob nila, ang mga tao na nag-aangat sa kanila, na pagka nakarinig kayo ng konting pitik ng kayabangan, ang translation sa utak ninyo, hindi mayabang yan, nagpapatawa yan. Pinakamagandang halimbawa, Kuya Renan, tinan mo, mahal na mga tao. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagpo-promote ng sugal. Hanggang ngayon. Hanggang saan, nakapagpatayo na lang siya ng bahay, pautay-utay, paunti-unti. Diba? Nakita nyo natitinda ng ice candy sa kalsada dati. Diba? Tapos nakita ninyo yung mga iba pang ginagawa niya sa internet, kumikita siya galing sa monetization. Tapos ngayon, kaliwat ka na ngayon ng promotion sa kanya, ng kung sino-sino, pa-promote sa kanya ng kung sino-sino negosyo. Diba? Nakikita ninyo yun eh. Bakit nangyari yun? Kasi nga, siya nga kasi nagpapakumbaba sa sarili. You know that person has sense. Si Kuya Renan, isa sa mga tao yan na alam mo sensible pakinggan eh. Kung wala masyadong pansinin yung parang nagko-crossdress siya, nagpapababa-babae siya. Ano yun, papasikat na sa social media, papatawa na lang yun eh. Pero you know and you understand that when he talks, that person really makes sense. Nagme-make sense talaga si Kuya Renan. Kaya ako, regular na pinapanood ko yun eh. Nakikitawa na lang ako dun sa mga ibang jokes niya. Kasi nakakatawa naman kasi talaga eh. Taba ng utak eh. Tapos minsan, alam mo yun, nakikicomment na lang din ako sa kanya kahit na nagko-crossdress siya. Diba? Kasi, alam mo namang katarantaduhan lang yun at hindi naman talaga siya bakla eh. May asawa eh.
Lokohan lang yun eh, di ba? Minsan nga, natatawa ako eh. Puta, nung inedit yung mukha niya, mukha talaga siya chicks eh. Anyways. Nariel, baka meron ka pang questions, good. Last question lang, sir. Sige, go. Sir, ito, nagtataka lang ako, sir. Hmm. Kasi di ba may mga tao na pag laging lumalabas sa social media, nakakasawa sila pakinggan eh. Yeah. Ano yung sikreto mo, sir? Bakit hindi ka nakakasawa? Ang sikreto nasa pagkatakot sa Panginoon. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Kapag ka natuto ka ng konsepto lang ng pagkatakot sa Panginoon, maiintindihan mo kung paano lumabel. Kasi, tingnan mo behavior yan, brother eh. Behavior yan. Paano behavior? Kailangan mong maintindihan na ang konsepto, ang mga tao may common denominator na kinasusuyaan. Pero meron din silang common denominator na hindi pinagsasawaan. Ako personally, I am beyond this body. Itong mukha na to, itong boses na to, mascot lang to. I hate to break it to you. Pero itong mukha na to, itong boses na to, mascot lang to. Mascot lang to. Alam mo sa sarili mo na hindi mo ako nagustuhan dahil sa mukha ko. Mukha nga akong leader ng sindikato eh. Alam mo sa sarili mo na hindi mo rin ako nagustuhan dahil sa boses ko. Ang tinis ng boses ko, ang sakit sa pandinig. Pero alam mo rin sa sarili mo na ang nagustuhan mo, yung sense na naririnig mo, na napapakinabangan mo sa buhay mo sa pang-araw-araw. Yun ang dahilan kung bakit ka nakikinig. Hindi dahil sa mukha ko, hindi dahil sa boses ko, kundi dahil sa napapakinabangan mo galing sa akin. At the end of the day, it is about value. Nakakapagbigay ng pakinabang sa iyo eh. Tapos yung pakinabang na yun, immediately, napapakinabangan mo kagad. Agad-agad. Ano eksakto problema mo? Problema ang kapatid. Ano ba gagawin ko doon sa kapatid ko na may boyfriend na addict? Wala. Kasi, sipin mo ang tagal ng problema niyan sigurado. Hindi bagong problema yan. Ang tagal ng problema niyan. At yung sobrang tagal na problema na yan, na-resolba in a snap. Tapos, binigyan pa kita bonus. Ano bonus? Peace of mind. Kano re-resolbahin? Wala kang kailangan gawin. Wala. Yun na mismo yung resolution dun. Sometimes, the best move is to not make any move at all. Sometimes you have to feed them with your silence. Minsan, kailangan mo silang pakainin ng pagkatahimik mo. Kailangan mong ipakita yung hindi mo pagkilos. At yung hindi mo pagkilos at pagtahimik mo, it speaks a lot. May matinding kapangyarihan ang katahimikan. Hindi nilang alam. So nyo malaman yung isa sa mga pinakamalalaking kapangyarihan ng pagtahimik. Ay, wala na pala yung 48 laws of power ko. Sayang. Wala na rito. Bili ka nga uli ng brother. 48 laws of power. Masunog yun sa tindahan ko. Nandun nga yun, nasunog. Isa sa mga sikreto ng pagtahimik, you can build credibility through your absence. Nakakabuo ka ng kredibilidad sa pamamagitan ng hindi paglitaw. Paano yun? Pag ang mga tao regular na nag-uusap-usap na tungkol sa iyo, you become a scarce commodity kapag hindi ka nila mahanap. Tingnan mo, pansinin mo. Sobrang importante para sa mga tao ng konsepto na makilala natin kung sino ba yung gumawa sa atin. Pero, tahimik na tahimik siya. Tahimik na tahimik siya. Maraming tamang itinuro tungkol sa gumawa sa lahat ng bagay. At marami ring maling itinuro tungkol sa gumawa sa lahat ng bagay. Sa dami ng taong nagsasalita, ang daming tama. At sa dami ng taong nagsasalita, ang
daming mali tungkol sa kanya. Pero tignan mo, tahimik lang yung gumawa sa lahat ng bagay. Tahimik lang siya. May panahon ng pagsasalita at may panahon ng pagtahimik. May panahon ng pagyakap at panahon ng pagpigil ng pagyakap. Matutunan niyo yung konsepto kung kailan kayo mananahimik at kung kailan kayo magsasalita. Malayo ang mararating mo bilang tao. At matutunan mo lang kung kailan kaya yakap at kung kailan dapat pigilan mo ang sarili mo na yumakap sa isang taong mahal na mahal mo. Hindi ka maaabuso. With that, magandang gabi sa inyo, Pilipinas. Officers meeting, next na tayo. Kita-kits tayo. Alam mo na, Presidente ng Bulacan, mabobombahan kita. Good night, everybody. I love you all. Bye-bye! Good night po. Good night po. Good night po. Ay, for the mais daw. Maghahanap kami ng mais ngayon. Gusto kong kumain ng mais eh. Bye, everybody. Night powder. Bitin, brother. Bitin daw, bitin. Ano nyo, mga susunod na panahon. Good night, everybody. Bye-bye.